Nagpunta kami sa Adachi, Tokyo, 1.5 oras mula sa aming bahay by train. Malayo ito pero dinayo pa rin namin kasi special itong fireworks festival after 4 years kasi ngayon lang ulit matutuloy itong fireworks festival. 1 oras yung tinatagal ng mga fireworks kaya tingin naman namin sulit naman ito. Maraming mga naka-yukata o yung traditional Japanese clothes kasi ito yung sinusuot nila tuwing summer at maganda nga naman tingnan. Medyo ano lang talaga, yung pwesto kailangan pag-isipan nyo kung saan kayo pupwesto dito. Ito nga, dito na kami pumesto sa malapit sa sound system para marinig yung background music. Yan na nga, nagsimula na. Actually, wala pa ako dito. Kasi himiwalay ako sa kanila, bumili kasi ako ng food. May dala na akong food. Kaya lang, ang nangyari is yung dala kong food is parang merienda lang. Kasi iniisip ko, okay, 1 oras lang naman yun. Pero yung actually 8:20 na pala talaga matatapos yung yung fireworks. Kaya dinner time na nun. So nung around 5 p.m., naisip ko, sabi ko, alis muna ako, bibili ako ng food sa convenience store. Marami namang food dun sa mga tabi-tabi, like yung mga yakisoba or takoyaki. Kaya lang, parang ang haba ng pila niya. Parang sabi ko, ang tsatsaga naman talaga ng mga Japanese na ito na pumila. Yan, ang ganda ng fireworks, di ba? Ang ganda. 1 oras yan, Sabi ko, ang tsatsaga naman ng mga Japanese ito pumila. Ako, parang sabi ko, ayoko, hindi ako pipila dyan. Doon na lang ako sa convenience store. Kasi mas convenient, di ba? Pero nung pagdating ko, grabe, less than 1 kilometer lang yung convenience store from do sa pwesto namin. Grabe, nakakaiyak talaga. Ayoko namang bumalik pa na wala akong bit-bit na pagkain. So, tumuloy pa rin ako. Pagdating ko sa convenience store, nakapila din pala bago pumasok. Sabi ko, ano ba to? Puro pila na lang. Pero, ang kagandahan naman ng pila, hindi nagkakagulo. Organized, di ba? Tsaka wala ka maririnig na nagre-reklamo. So, bakit ako magre-reklamo? Hello, tas yun nga, pumila na ako sa convenience store, bumili na ako ng mga drinks. So, mas maganda kung may kasama kang sa convenience store na magpuntas. Naisip ko sana kasama ko pala si Sasa para nakaikot siya dun sa aisle. Pero okay rin naman kasi dun sa pila, habang nakapila kami, kinumukuha na kami ng mga bibili namin para pagdating sa counter, babayaran na lang. Yun nga lang, meron ako mga, sabi ko, chips, nasa chips na doon sa kabilang aisle. Hindi na ako nakabili, pero sabi ko, okay lang, tinapay na lang, and yung mga, nuggets, chicken nuggets, at saka yung mga, yung cheeseburger yun na lang yung binili ko. Tsaka yung drinks, maraming drinks, may water pa, kung ano-ano. Tapos, bumalik na ako. Grabe. Umalis ako ng convenience store ng 6:45. Tapos, nakabalik ako sa venue na wala pang 1 kilometro ng 7:20 sakto. Kaya ito, late na ako nakapag-video. Una si daddy muna yung nag-video. Tapos ako, sinundan ko na lang kasi alam niyang gusto kong i-capture talaga to. Ito ako na yung nag-video nito. Pinakita ko lang yung dami ng tao. Tapos, ayun. Ang isa pang for consideration, so dapat nga alam mo na kaagad yung mapa kung saan magpapaputok, magpapaano sila. Tapos, ano pa nga ba? Yun nga, dapat may dala kang mga pagkain. So, consider na kung hanggang dinner ba. At, ayun, meron din kami dalang mat. Yun, meron naman talaga kami dalang mat para sa uupuan niya. At dapat comfortable yung mga damit. Kasi mainit habang naghihintay para hindi rin mabore yung mga bata. Mas maganda meron silang mga activities pa bago pag nag-iintay. Ano pa nga ba? So, ayun naman, napakaganda ng show. Talaga namang parang worth the wait. After 4 years, ngayon lang ulit ito. Marami nga lang talagang ito. Doon sa napwestuhan namin is naging daanan siya kasi may CR sa tabi. So, ang naging na naman namin dito, kaya namin pinili itong place na to is may CR. Ayun, nakita niya may aeroplano pa akong ifinocus dyan. Na-amaze lang ako, ano kayang nakikita mo nung nasa loob ng airplane kapag nagpa-fireworks? Nakikita ba nila or hindi sila aware? Or sinasabi ba nung kapitan na, oy, tumingin kayo dito sa left side nyo, merong fireworks. So, hindi ko alam din. Tapos, ayun nga, so, for consideration din, yung mabablock na view. So, ito katulad niyan, napansin niyo ba, yung parang may sampayan, pero yan yung sa sound system. So, next time siguro, pupwesto kami sa makikita namin na walang ganyan. So, aagahan na namin. Napakaganda, di ba? Ito talaga, ang ganda talaga. Talagang,
worth it talaga to. Tapos dapat may malapit din na CR para anytime. At ayun nga, sana dun kami sa malapit sa tabihan na mismo ng river. Kasi syempre wala nang pupunta beyond the river. Pero next time na lang yon. Next week yon sa Sumida naman tayo. Sumida, Tokyo. At ano pa nga bang for consideration sa mga ganito? Masasabi kong next time, ready na kami kasi this weekend, ang ginawa namin is pinanood namin how fireworks are made. So, napaka-interesting talaga niya. Kaya pala siya nag-iiba-iba ng kulay sa isang putukan. Iba-iba yung kulay niya. So, ang galing nung Japanese na paggawa nila ng fireworks. So, meron si Only in Japan channel. Doon namin pinanood yung kung paano ginagawa yung fireworks. At naiintindihan na namin ngayon kung bakit iba't ibang kulay sa isang shot. Kung bakit hindi naghalo-halo. Para rin silang mga artist. Kasi pinaplano rin nila yung kung paano yung pagputok, kung paano yung sequence, kaya ang galing rin talaga. Pinanood na rin namin ni Daddy kasi nagtatanong yung mga bata, paano ba ginagawa yan? Siyempre, curious sila. Ang nakikita lang naman namin dati doon sa mga paputok sa Pilipinas is yung mga nasa karton, nasa kahon. So, yung fountain, yung ganun. So, ito, ibang klase pala talaga itong mga fireworks ng Japan na maganda kasi itong festival nila kasi ginagawa lang nila ito every summer. Hindi uso sa kanila yung nagfa-fireworks during December kapag New Year. Kaya talagang hinahanap-hanap namin ni Daddy yun nung nalipat kami dito na parang nakakalungkot ang New Year dito. Pero tuwing summer naman, ito, pinapaliwanag nila ang kalangitan sa fireworks. Nakakabilib din dahil since 1885 pa yung isang company na gumagawa ng fireworks dito. Kaya talaga namang parang wow. Yung pinakamalaki kasi nilang fireworks na ginagawa, yung tinatawag nilang Yon Shakodama, isang beses or dalawang beses lang sa isang taon at 6 months in the making. Imagine 400 kilograms ng fireworks ang papataasin nila sa kalangitan. Kaya naman minsan fail yung pagpapaputok nila. Pero kahit ganon, diretso pa rin sila sa paggawa. At okay lang daw sa kanya kahit mag-fail kasi ang importante sa kanya yung excitement habang ginagawa yun. Nakakabilib rin talaga yung mga gumagawa ng ganito at yung pamilya na gumagawa ng ganito na nandun sa Akita Prefecture. So, yun lang, pauwi na kami. At ito nga, ang rami pa rin tao at sarado pa rin yung daan. At buti na lang, marami naman mga pulis na nakabantay at safe naman talaga din. Kaya yun lang, see you on our next video. Bye!